Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Senator Coco Pimentel at Senadora Risa Hontiveros, kakalampagin na itong si Chis Escudero para aksyonan na ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Nauna na po kasing nagpadala ng sulat itong si Senator Coco Pimentel na humuhiling kay Chis na umpisahan na ang impeachment trial dahil ito ay nasa batas naman at dapat talagang sundin. Gayon din itong si Senadora Risa Hontiveros, sinang-ayonan ang panawagan ng kanyang kapwa senador na si Coco na madaliin na rin ang nasabing paglilitis at para mapanagot na itong si Sara Duterte. Anyway, panoorin po natin itong iba pang sinabi ni Senator Coco Pimentel. Itinutulak ni Senador Coco Pimentel na simulan na agad ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng kampanya para sa 2025 midterm elections, dapat na nga bang isabay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, dapat na raw gumulong ang paglilitis. Sumulat na siya kay Senate President Chis Escudero. Sabi ni Pimentel, nakasaad sa saligang batas na kailangang simulan agad ng Senado ang paglilitis. Oras na maipasa sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Giit ni Pimentel, tungkulin ito ng Senado at hindi dapat ipagpaliban. Ang kasamahan ni Pimentel sa minorya na si Senator Risa Hontiveros, bagamat nanatiling neutral at impartial dahil tatayo silang Senator Judge, suportado raw niya ang sulat ni Pimentel kay Escudero. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari, ay agad po kaming mag-convene. Ang Senate Minority Leader, si Senator Aquilino Coco Pimentel III, ito'y kaugnay pa rin po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sen, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Opo. Senator, naibigay nyo na po yung paliwanag, kaugnay po doon sa sulat ninyo kay Senate President Chis Escudero, kaugnay po sa hiling ninyo, ano po, sa pag-aaral ninyo at sa hinuha ninyo na dapat agad maumpisahan itong impeachment trial. May tugon na po ba ang liderato ng Senado sa inyo, Senator Pimentel? Sa pagkakalam ko, wala pa. Siguro, inaaral niya kung paano niya sasagutin. Based dun po sa mga naging usapan ninyo, actually kahapon si Senator Risa Hontiveros, ang opposition senator din po natin, ay sumasang-ayon po doon sa inyong paliwanag na dapat agad yung pagdinig dito sa impeachment trial, paggulong ng impeachment trial. Sa palagay ba ninyo, Senator Coco, dahil inilahad ninyo na ito, nakikita ninyo na mas mapapabilis or anytime from now, kahit walang session ay posible na mag-convene kayo ito ang impeachment court? At least napipilitan mag-isip ang kasama kong mga senador, lalo na ang aming leader, si Senate President Chis Escudero. Mag-iisip kami ngayon, paano ba mag-convene ng Senado? Kasi ngayon ang aking naisip din is kailangan na Presidente magpatawag ng special session para yun ang paraan, yun ang obvious na paraan na pwedeng mag-session ngayon ang Senado. Pero iniisip ko ngayon na kasi impeachment court ito, iba naman talagang personality na ito. Opo. Baka pwedeng kami na lang mga senador for as long as may agreement kami at saka meron kami quorum. More than 12 ang in attendance. Pwede na siguro kami magpapawag ng session na namin as a court. As a court? Oo, kasi ano nga naman ang paraan na magampanan namin yung aming obligasyon sa ilalim ng konstitusyon
kung nakadepende pa kami sa isa pang tao na ang presidente naman tawag ng special session, ibig sabihin nun parang ang nangyayari, pwede para namin ipasa ang bola. Sa Constitution, obligasyon namin ito. Pero pasa namin ang bola sa isang tao na hindi labas sa Senado. Who is the President, sabihin namin kailangan umaksyon muna ang Presidente bago kami maka-comply sa obligasyon namin. So, medyo malabo yata yun. So, dapat kaya na namin kumilos On its own. para magampanan namin yung obligasyon namin. Hindi kami nakadepende sa isang taong hindi namin miyembro. Di ba? Opo. So, at least yun, napag-isipan na namin na napipilitan kami na gamitin yung aming kokote. At Senator, bukod po sa kay Senate President, may iba pa po ba kayong mga kasamang senador na nakausap ninyo, let's say sa majority, para maipaliwanag ninyo ito pong point of view ninyo na para hindi naman masabihan na walang ginagawa ang Senado o tinulugan ninyo yung impeachment, articles of impeachment na yan, yung reklamo na yan, dapat mag-start na kayo ngayon. Wala pa, hindi naman ako dumagapang sa mga kasama ko. Kahit yung reaction ni Senator Rizal Tiveros, ano niya yun, sarili niyang reaction. On her own, opo. Hindi ko pa siya kinakausap, pero kaya maso-shortcut naman to lahat kung si SP na mismo, si Senate President na mismo ang siguro ngayon nag-iisipan na niya kung ano ayun man ang aking sulak. And then, kausapin na lang niya ako. Usap tuloy ano nasa isip niya. Isa pa, Sen, doon naman dahil nga meron nag-petition sa Korte Suprema na halos the same kayo ng paliwanag na dapat agad itong pagdinig doon sa impeachment complaint na ito, ano po, at binigyan na ng pagkakataon ng Senado na sumagot. Sa palagay po ninyo, kailangan ba na manggaling pa sa Supreme Court yung decision or yung pagbigyan yung mandamos nila na sabihin na ang Senado ay dapat mag-umpisa na? Sana hindi na umabot na Supreme Court magsalita. Kasi pwede namang kumilos ng Senado pero wala na ring damage kung nandyan na ang Supreme Court sa picture at yung mga sinulat kasi natin, mga constitutional construction yan, interpretation. So kung meron ng ganyang yung aking kasi parang ano lang yan, personal opinion lang yan pero pag Supreme Court nang sumulat ng ganon, magiging part of the law of the land, paniniwalaan na yan ng lahat na doon na ganito pala ang mandato sa Constitution. Although, basahin na lang nila yung sulat at makikita nila na talagang mandato yun. na kailangan madaliin man lamang namin na mabilis raka yun yung mga Tagalog na o Pilipino na kasing hulugan ng salitang agad o agad. Ang agad naman din naman yung kasing hulugan ng salitang English na forthwith. At Sen, ito po ang ibang senador, binanggit na nila na binasa na nila yung articles of impeachment. May si Senator Win Gatchalian ay pinag-aaralan na, nabanggit po niya yan sa interview. Actually, baka mag-hire din siya ng iba pang lawyers para makasama niya sa pag-intindi nito. Kayo po sa panig po ninyo, alam naman namin batikan kayong abogado at kabisado nyo yung mga ganito. Pero kumusta po yung preparation ninyo dahil time will come na kayo magde-decide dito bilang Senator Judge?
Yes, nabasa na yan ng staff ko at nagbi-briefing na kami dyan. Pati nga mga rules of court rules of evidence nagpapa-briefing na rin ako. Pati procedure kasi may binago ng procedure. Meron na yung mga judicial affidavit. Opo. Pati po yun nagpapa-brief na po ako doon. Senator, Pinaganda na po natin yung kasi nga kung talagang June 2 pa ito, imagine nyo, 3 buwan, 4 na buwan po yung delay. So, ang dami oras, ang dami talagang oras na pwede magandaan. At dun sa nabanggit po rin ng liderato ng Senado, yun nga pong policy, no, yung procedure na susundin ninyo pagdating kapag kayo nag-convene na into an impeachment court, na finalize na po yun, na nagkaroon na ng update na mga pagbabago regarding po doon na Sen? Wala po kami pinag-uusapan ng senators about impeachment. Wala. About substance, about procedure, about schedule. Wala. Kaya pero siguro behind the scenes may yung mga staff na mga lawyers inaayos na siguro yan. Pero hindi kami naghihintay yung opisina ko. May sarili kami paghahanda. Opo. Sen, sa panig din nyo, wala namang nangungulit sa inyo, nag-uudyok sa inyo, or nagsasabi sa inyo na, sabihin mo dyan, kulitin mo na magsimula na yung impeachment trial? Wala. Ang conclusion ko, resulta ng pagbabasa ko ng konstitusyon. Kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, sabi ko, marakalito rito pag sinabing trial by the Senate shall forthwith proceed. Diba? So, sabi ko, kahit sa English, kahit kasi sa English, klaro yung forthwith eh. Ang forthwith, pinapadali ka. So, tama-tama naman. Sabi ng konstitusyon, na isinulat sa English at saka sa Filipino, tinignan yung official version na nakasulat doon, isunod agad. So, ang paglilitis, isunod agad. Wala na tayong conclusion doon eh. Hindi ibig sabihin nun na, sige, pahinga kayo ng 4 na buwan. Tapos, pagbalik nyo, umpisahan nyo, kilusan na ninyo. Hindi. Para kasi ang forthwith at saka sunod agad para kang mapapatalon sa upuan mo eh. Kung nakaupo ka habang binabasa mo yun, nakaupo ka, tumayo ka. Mapapatalon ka, tumayo ka kasi kumilos ka na. Yun eh. Opo. Oo. Sen, bukas, sabi mo sisilip ka doon sa Senate. Balitaan mo nga po kami kung dry run lang yun, nasilip namin na yun kahapon. At kung may tugon na po yung liderato ng Senado sa inyo, kami po'y makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Sen, maraming salamat po. Salamat din po. Thank you. Maraming salamat po. Yan po si Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III. Nakikiis ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga pahayag ni na Senador Coco at Senador Risa. Hinggil dito sa impeachment trial kay Sara, mabuti pa itong dalawang ito, marunong sumunod sa batas, hindi tulad nitong kasalukuyang Senate President na duwag na sa mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisagawa.
sumisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.